12 kakaibang bilog na prutas na pampaswerte ngayon bagong taon. Ito po ang inihanda namin na mga prutas na pampaswerte ngayong bagong taon. Sinabi ko pong kakaiba kasi hindi po siya yung typical na inihahanda natin tuwing New Year. Yung iba kasi apple, grapes, orange, yung kung ano pa, dalandan. Ito para maiba naman po. Ito yung mga na-feature ko na prutas. Ilan sa mga na-feature namin na prutas. So, umpisahan po natin dito sa ating katmon. Ito po ay kakaluto ko lang po nitong nakaraan ng inasiman ko po yung paa ng baka gamit ang katmon. Yun. Sunod po ay ito pong ating merinda or passion fruit sa English. Maasim na matamis, pwedeng gawing juice. Ang sarap nito mga ka-eyeball. Alam kong marami nakakaalam nitong merindang ito. And syempre, itong ating gakfruit. Napakasustansya itong ating gakfruit na ito. Ganito po siya kapag hinog na. Kapag hinog, kinakain po yung seeds niya. Sinisip-sip lang po yung laman. And then kapag hilaw naman, pwedeng niluluto. Yang dinengdeng ang luto dito sa ating gakfruit na yan. And then sunod po itong ating, syempre, itong ating halafruit na ito. Napakaganda. Ang kinakain lang po sa kanya ay yung malambot na parte nito sa loob. Gumawa po ako ng wine mula sa halafruit. Ibang tawag po ay screw pine, pandandagat ang ibang tawag po dito. And then up next po natin, itong ating kalumpang. Ito, hilaw pa, ganito po siya kapag hinog na. May laman po yan na parang almond sa loob. Kalumpang, bangar, bubog, sa iba ang tawag po nito. And then, ito pong ating guyabanong ligaw. Itong napakasarap na guyabanong ligaw. Kukunti lang po yung nagkakagusto sa lasa nito. Pero ako, sarap na sarap ako dito sa guyabanong ligaw. Compare sa natural na guyabano, hindi po siya maasim. And light lang po yung lasa niya kumpara sa natural na guyabano. Ang ibang tawag po dito ay anonas yan, or mountain soursop. And next po natin ay ito pong ating berba. Itong berbang ito, maliit lang pero masarap, maasim, and na may tamis. Berba. Ang ibang tawag po dito ay yung Chinese batuan. Yan, itong berba, gato pang dahon niya ha. Yung ating berba or minerba, ang ibang tawag po dyan. Ito pong hawili. Na-feature ko po din itong hawiling ito na nasabi ko po doon, ang sap niya o yung dagta niya ay ginagamot sa kulugo. Pinag-isa ko na lang po siya kasi magkakalahi naman po siya. Ito po yung tibig and ito po yung ating is-is. Yung iba po, ginagawa itong gulong. Pero ngayon, gulong ng trak-trakan. Pero ngayon, marami na po nakakakilala dito sa ating Philippine pig o tibig o hawili. Magkakalahi po yan. Isang family lang po sila. And then up next po natin, syempre, itong ating pinagmamalaking tagbak. Yan. Para din po siyang bayabas ang laman niya. Isa sa merindahan namin pag nasa bukid noong mga bata pa kami. Napakasarap itong tagbak na ito. At maraming alaala itong tagbak na ito ng aking kabataan. And then ito pong tikala. Kung alam niyo po ito po yung bunga po ng sa English ay yung torch ginger. Ang laman po niya ay parang sa tagbak din po, pero ito po ay may asim. Ang dahon po ng tikala ay ginagamit namin pambalot ng mga isda at ng kung ano pang sa lutuin. Yan, sa pochero, hinahalo din po natin ito. Ang dahon po nito. And then, ito pong ating chesa. Sa chesa naman po, kunti lang ang may gusto sa chesa kasi siguro sa texture ng kanyang laman, medyo ano kasi siya, malambot. And ang kulay niya po, pag nahihinog na,
ay alam nyo na yung kulay na hindi magandang tingnan. Kaya konti lang ang may gusto ng Chesa. And syempre, but at the least, ito pong ating money tree. Pinanghuli ko talaga ito kasi syempre, money tree. Sa pangalan pa lang, talagang magiging lucky na tayo dito sa ating money tree. So, yun po yung akin hinanda na 12 na bilog na pampasorteng prutas ngayong bagong taon. Yung iba po, magsasabi dapat ay 13. Kung 13 po, meron ako ditong additional na pang 13. Ito pong ating cacao. Gumawa rin po kami ng chocolate mula po dito sa cacao na ito. And then yung iba, hihirit pa, gusto ay 14. 14 daw dapat ang hinahanda. Meron po ako dito na ito pong sarap na tungaw-tungaw. Yan, syempre po, hindi po mawawala yan. O yung malatungaw na kung tawagin na prutas. Wala po tayo dito. Ito, hinog na po ito. Din yung kulay, napakaganda, vibrant ng kulay. Ito medyo hilaw-hilawin pa. So, iyon po ang bumubuo sa ating mga pampasorteng bilog na prutas. Pero dapat talaga, nakasanayan namin ay 12 lang or 13 ang pampasorteng prutas. Ito po, yung magiging pampasorte namin ngayong darating na bagong taon. Siyempre, kung may pampasorte tayo, dapat hindi tayo basta-basta umasa lang dito. Kailangan, meron tayong sipag at tiyaga. Kung ngayong 2023, doble yung sipag at tiyaga namin, ngayong darating na 2024, ay dapat ay times 2, times 4 pa yung sipag at tiyaga. Ito po yung napili kong prutas kasi ito po yung nagbigay ng swerte sa akin nitong 2023. Pero, higit sa lahat po, higit sa sipag at tiyaga at swerte, dapat po ay samahan natin yan ng panalangin sa Diyos. At yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Baliwala po ang swerte at sipag at tiyaga kung wala po tayong panalangin sa Diyos. So, yun lang po. Maraming salamat po. And Happy New Year. Bye-bye. Bye-bye po. Happy New Year po.